Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. December 21, 2024, ilang oras bago magpasko, isang nakakagulat na balita ang gumulat sa buong Pilipinas. Kung saan isang dalagita ang nawawala ng halos 3 araw at hinahanap nga ng kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw nga ay umuwi ang dalagitang ito sa kanilang bahay. At laking gulat ng kanyang pamilya na ilang araw matapos niyang umuwi, siya ay nasawi. Ang dalagita na ito ay kinilalang si Annalyn Acaso o tawagin na lang nating Ana. Si Ana ay nagmula sa Oslob, Cebu. Siya ay nag-aaral sa Oslob National High School. Tulad nga ng maraming kabataan ngayon, mahilig din si Ana na mag-post ng kanyang mga larawan sa social media. Mayroon nga ding TikTok account si Ana, kung saan nagpo-post siya ng mga video na nagsasayaw. Ayon nga sa mga balita, ang huling kasama ni Ana ay ang kanyang boyfriend na tawagin na lang nating Mark. December 9, 2024, nagkayayaan sina Ana at Mark na magdisco dahil may pistahan sa kanilang lugar. Ang dalawa nga ay dumalo sa Oslob Grand Fiesta Celebration. Inabot ang magdamag pero hindi nakauwi si Ana. Dahil dito, agad na nag-report sa mga pulis ang mga magulang ni Ana. Makalipas nga ang 3 araw, nagulat na lamang ang mga magulang ni Ana na bigla na nga lang umuwi ang kanilang anak sa kanilang bahay. Pero napansin ng nanay ni Ana na tawagin na lang nating Lydia na ang kanyang anak ay tila balisa at gusto lamang mapag-isa. Nakita din ni Lydia si Ana na may mga pasa. Laking gulat din ni Lydia na bigla na lamang nagsuka ang kanyang anak. At kinabukasan bigla na lamang umanong nanigas ang katawan ni Ana. Labis na natakot si Lydia na makita na hindi nga mabuti ang lagay ng kanyang anak. Kaya naman agad na isinugod si Ana sa pinakamalapit na ospital. Ngunit pagdating sa ospital, dineklara ng mga doktor na siya ay dead on arrival. Napakaraming ang tanong sa isip ni Lydia kung bakit nasawi ang kanyang anak. Isiniwalat naman ni Lydia na bago nga mamatay si Ana, nakapagsumbong pa ang dalaga sa kanya. Ayon sa kwento ni Ana kay Lydia, dinala daw si Ana ng grupo ng mga kalalakihan sa isang masukal na lugar. Sinabi ni Ana na 13 mga lalaki ang nagdala sa kanya sa nasabing lugar. Hanggang sa makarating nga sila sa isang maliit na kubo at dun nga nangyari ang krimen. Hindi naman nabanggit ni Lydia kung kasama ba si Mark sa 13 lalaki na huling kasama ng kanyang anak. Nang nakarating na nga sa madilim na lugar, pinilit umano si Ana na painumin ng alak ng mga hindi niya nakilalang mga lalaki. Sumagot si Ana at sinabing, "Ayaw kong uminom. Uuwi na kasi ako kasi may pasok pa ako bukas." Sumagot naman ang isa sa mga lalaki at sinabing, "Di na uso ang mag-aral." Pagkatapos, narinig daw ni Ana ang isang lalaki na may tinawagan sa cellphone. Sa tawag, sinabi ng lalaki sa kanyang kausap na, "Pumunta na kayo dito, may bibiktimahin na naman tayo." Ayon nga din kay Ana, sinabi niya sa kanyang nanay na pinagtulong-tulungan siya ng 13 lalaki para siya ay pagsamantalahan. Napakasakit nga para kay Lydia ang sinapit ng kanyang anak. Hustisya nga ang sigaw ni Lydia at ng kanyang pamilya para sa sinapit ng dalagita. Giit pa ni Lydia, posibleng sangkot ang boyfriend ni Ana sa nangyaring krimen. At dahil nga sa mga tinamong pinsala ni Ana at sa salaysay ni Lydia, agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Ayon sa certificate of death ni Ana, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay undetermined o hindi tukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero agad namang isinailalim ang labi ni Ana sa autopsy para malaman ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. Noong una, sinabi ng mga pulis na wala pa silang person of interest sa krimen at patuloy pa din ang investigasyon sa kaso. Inimbestigahan naman ng Women's Protection Desk ang Oslo Police, ang police station na pinuntahan ni Ana at Lydia para humingi nga ng tulong. Naniniwala ang Women's Protection Desk na may pagkukulang ang Oslo Police nang nag-report nga ang biktima sa kanyang sinapit bago ito namatay. Imbis kasi umano na tulungan si Ana ng mga pulis, binigyan lang siya ng mga pulis ng referral para sa medico-legal. Mabilis naman kumalat online ang naging balita tungkol kay Ana. Marami nga ang nagulat sa nakakaawang sinapit ng dalagita. Bumuhos ang pakikiramay sa kanyang social media account. Ayon nga sa ilang mga netizens, dapat managot sa krimen ang boyfriend ni Ana dahil hindi daw pupunta sa pistahan si Ana kung hindi siya niyaya ni Mark.
Ayon naman sa Philippine National Police Criminal Investigation at Detection Group, nagtungo ang biktima na si Ana kasama ang kanyang nanay sa police station noong December 12, 2024. Ang araw din na nakauwi si Ana mula nang dumalo siya sa pistahan. Ayon sa salaysay ni Ana, habang siya ay nasa Cuartel Heritage Park sa Barangay Poblacion, nilapitan siya ng isang grupo ng mga kalalakihan na hindi naman niya kilala. Inalok umano si Ana ng alak kaya siya ay nalasing. At nang siya nga ay malasing, dinala sa isang bahay kubo si Ana ng mga lalaki. Noong una, 3 lalaki daw ang lumapit kay Ana. Pero narinig daw umano ni Ana na tumawag ang isang lalaki sa kanilang mga kaibigan. Hanggang sa umabot nga ng 13 lalaki ang nasa loob ng isang kubo kasama si Ana. Pagkatapos nga noon ay bigla na lang daw nakatulog si Ana at tuluyan nang nawala ng malay. December 22, 2024, lumabas nga ang balita na 4 sa 13 mga lalaki na nanamantala kay Ana ang nahuli ng mga pulis. Kinilala nga ang mga sospek na sina Luis, Cyril, Tristan at Kent. Ang mga nasabing sospek ay edad mula 18 years old hanggang 20 years old. Ang 2 sa mga sospek ay magkapatid habang ang 2 naman ay kaibigan ng magkapatid. Ang mga nasabing sospek ay nahuli nga ayon sa backtracking ng mga CCTV. Ang kanilang pagkahuli ay ayon din sa ilang mga witness na di umano nga ang 4 na mga lalaki at ang iba pa ang may sangkot sa nasabing krimen. Naaresto ang 4 na sospek sa Barangay Kasay sa munisipalidad ng Dalaguete, Cebu. Ibig sabihin dayo lamang ang mga sospek sa lugar ni na Ana kung saan nga nangyari ang krimen. Ayon sa mga pulis, positibong kinilala nga ng mga witness sina Luis, Cyril, Tristan at Kent na siyang nanamantala kay Ana. Kinasuhan sina Luis, Cyril, Tristan at Kent ng statutory rape at homicide. Sila ay pare-parehong ikinulong habang gumugulong ang kaso laban sa kanila. Samantala, patuloy naman ang investigasyon para hanapin ang iba pang mga sospek. Inaalam na rin ng mga pulis kung mayroon bang posibilidad na makapagpaliwanag si Mark dahil siya nga ang sinabi ni Ana kay Lydia na kasama niyang dadalo sa pistahan. Ayon nga sa mga pulis, maraming gagawing pagpapaliwanag si Mark sa nangyaring krimen. Kung sakali mang mapatunayan na may kaugnayan si Mark sa nasabing krimen, mananagot din siya sa batas. Sa ngayon ay patuloy pa ding hinihintay ang autopsy result ng labi ni Ana. At gumugulong pa nga din ang kanyang kaso. December 23, 2024, ang kandidato para sa pagka-gobernador na si Pam Baricuatro ay binisita ang lamay ni Ana para magbigay ng kanyang pakikiramay. Nakausap ni Pam si Lydia at sinabi nga ng ginang na marami daw sugat si Ana nang ito ay umuwi. Naniniwala nga din si Lydia na ang mga sospek sa krimen ay mga taong hindi mahilig sa pag-aaral. Dahil nga nang sinabi ng kanyang anak sa mga sospek na siya ay may pasok pa kinabukasan, sumagot nga ang mga lalaki na di na uso ang mag-aral. Sinabi gandi ni Lydia kay Pam na ang huling nanakit umano sa kanyang anak ay ang boyfriend nito na si Mark. Pero nang nagpunta nga ang mga pulis sa Santander kung saan ito nakatira, wala na doon ang binata. Sinabi nga din ni Pam ang mga katagang, ang mga taong ito ay simple, hindi maimpluwensya at mayroong lamang maliit na paraan para makahanap ng hustisya para kay Ana. Sana seryoso pa rin gawin ng mga pulis ang kanilang trabaho. Kung sakaling mapapatunayan nga sina Luis, Cyril, Tristan at Kent na guilty sa kaso, sila ay maring makulong habang buhay. Abangan nga natin ang susunod na update sa kasong ito dito lang sa DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!